Kung nagbabalak kang mag-TESDA, kabayan, at look forward for opportunities abroad, ay may ipapayo ako sa iyo na malay mo makatulong. Alam mo, ang Australia ay merong tinatawag na housing crisis. So, ibig sabihin ay nagkukulang ang mga ginagawang mga bahay at mga buildings versus doon sa demand. So, ang nangyayari, ang tendency, nagmamahal tuloy ang cost of living, nagmamahal ang renta, nagmamahal ang pagpapagawa ng bahay dahil kulang ang mga skilled worker at ang mga construction worker dito. Ngayon, ito ay magandang opportunity sa atin at kung nagbalak mo palang mag-TESDA or nakapag-TESDA ka na, ay mas maganda ay ilinya mo sa construction sector kagaya ng karpintero, mason, binil installer, painter, mga ganyan. Okay? At hindi lang ito para sa mga nagtetesda, para na rin sa mga skilled worker natin na mga nasa construction sector na. So, pagkatapos mo ng TESDA at nag-experience ka na ng 3 to 5 years, ay maaari ka nang mag-apply pa Australia. Yan yung mga magandang mag-apply, yung 3 to 5 years na ang experience. Mas maganda kung syempre 5 years, okay? So, maraming agency naman sa Pilipinas kagaya ko, sineshare ko lang yung aking mga naranasan sa pag-apply. At nandito nga pala tayo sa aming company, ito ay precast company. Okay, ako ay welder sa mess section at minsan doon ako sa fabrication shop na nagre-repair kami ng mga molde dito. So makikita mo ang aming product, ayan, nasa likod. Yan, mga ganyan, okay? So concreting to, parang construction sector din to. Pero welder ako sa Pinas at nakakuha tayo ng opportunity dito. So ibig sabihin, babalik tayo. Ang opportunity para sa ating mga construction worker Filipinos, and not only Filipinos, construction worker all over the world with 3 to 5 years experience, pwede kayong mag-apply. Pero in particular, kung nasa Pilipinas ka, merong mga legit agencies. Kagaya ko, nag-apply ako sa Caves Treasure Manpower. Okay? Disclaimer, hindi ako part ng Caves Treasure. Sineshare ko lang na sila yung naging agency ko. Okay? So, pwede rin naman yung iba nag-a-apply sa Seek, sa Jora Jobs, sa Indeed para meron din namang nag-hire doon. Okay? So, what I'm trying to say sa ating mga kababayan ay talagang ang skills, skills trade ng mga sa construction, karpintero, pagwe-welding, alam nyo na yan. Also, marami din ditong in-demand sa mekaniko, pero we're focused now on doon sa construction sector. Kung karpentero ka, kurmason, kung painter ka at related sa construction ang iyong skill, ay this is the right opportunity for you. Dahil marami pa, in few years ay mag-hire pa ang Australia ng maraming construction workers. Okay? At paano nga ba magsisimula? Yung kagaya ng sinabi ko, pwede naman dun sa mga agency sa Pilipinas, siguraduhin nyo lang na DMW accredited siya. At pag legit na mga agency, hindi basta-basta naniningil yan. Kumbaga, wala namang basta agad babayaran, di ba? Pag naningil yan at sinasabi sa inyo na, makakaalis ka agad-agad, nako, scam yan. Dahil hindi ganon, mahigpit ang Australia. Pwede ka pa mag-undergo sa skills assessment, kagaya ng naranasan namin. Una, nag-screening kami, interview, trade test, and then final interview. So maraming prosesong pagdadaanan, tapos skills assessment, tapos medical, bago ma-lodge yung inyong visa. So all in all, tumagal ng 12 months yung aking process. At mabilis na yun kasi yung iba talagang maabot ng higit pa doon. So yun yung maipapayo ko sa ating mga ka-construction sector. So paki-message nyo, comment nyo kung ano yung tanong nyo para sa next video ay masagot ko. So see ya!